silang ng ating republika. Mga makasaysayang mga kaganapan ang mga umusbong sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga pag-aalsang nagpakita ng pagkakaisa at kolektibong mithiin ng ating mga kababayan. Ito ang kwento ng ating pagkamit ng kalayaan. Ito ang parada ng kalayaan. Sigaw ng Kanlon, ika-25 ng Marso 18... Bugayway at ang proklamasyon ng kalayaan. Ika-28 ng Mayo hanggang ika-12 ng Hunyo 1898. Cavite. Naging sentro ang halaman ng malawakang labanan sa Cavite at Laguna nang muling sumigla ang himagsikan noong 1898. Nagabi ng mga revolusyonaryo sa ilalim ng Emilio Aguinaldo at iba pang general ang malaking pwersa ng mga Espanyol sa panggigipit ng pagdating ng dagdag balang tauhan. Bilang pagdiriwang ng tagumpay, inilagayway ng Aguinaldo ang bagong watawat sa kanyang himpilan sa Cavite Puerto. Ang watawat na ito ay muling pinakita sa sambayanang Pilipino nang iproklama niya ang kalayaan ng Pilipinas mula sa kanyang tahanan sa Awit noong 12 ng Hunyo 1898. Ang pagtatapag ng Komite Sentral Filipino, ika-10 na Agosto 1898, Ibayong Dagat. Formal na binuo ang Komite Sentral Filipino ng bagong pamahalaan mula sa mga grupo ng mga makabayang Pilipino na naging ekselo sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Hong Kong, Japan, Pransya, Espanya at Estados Unidos. Inatasan silang ipahayag at ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas sa ibang bansa bilang mga opisyal na kinatawan ng mga dayuhang pamahalaan. Nangalap rin sila ng pera at armas bilang tulong sa patuloy na himagsikan. Tumayo
proklamasyon ng aking kalayaan. De Nobyembre at ang Republika ng Negros. Ikalima ng Nobyembre 1898. Negros. Dahil sa pagkadismaya sa pinangakong reforma sa biyak na bato, nagpasya ang mga may-ari ng lupa sa Visayas tulad ng mga Lacson, Araneta, Ramos at iba pa na suportahan ng Negros Katipunan para sa kalayaan. Ikalima ng Nobyembre nang kumilos ang mga revolusyonaryo gamit ang mga rifling gawa sa pagkanyon mula sa Herolyong Sawanyo. Nagawa nila makasuko ang mga Espanyol sa Silay at Bacolod. Nakamaraan nila ang kalayaan ng buong isla at pinuno nila ang Republika ng Negros. Sigaw ng Santa Barbara at ang Estado Federal de Visayas. Ikalabing-pito ng Nobyembre 1898. Ikalabing-pito ng Nobyembre 1898. Nagtipon-tipo ng mga revolusyonaryo tumawag sa bayan ng Santa Barbara. Ang kanilang paglaban para sa kalayaan. Itinaas ang unang pagkakataon ng magkawalang sa kanilang lugar. Nahiwagsikan sa tanan. Ang Watawa, pinag-isa-isang lahat at itibaka ay ipinususin sa pamamagitan ng tambangan anino na kabataang revolusyonaryo ng si Patrocino Balboa na sa kanilang hindi, nagpasya ang mga Espanyol na tuluyang isahin ng banay noong Pasko ng 1898. Sa Mindanao, ika-26 ng Desyembre 1898, Surigao City. Isa-isa naging magsikang mga lalawigan sa labas ng Maynila matapos maipahayag kay Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng ating bansa. Sa Mindanao, maraming mga opisyal na Espanyol ang nagdesisyong lisanin ng kanilang mga tanggapan at hinalilihan sila ng mga revolusyonaryong pamahalaan na pinamumunuan ng mga Pilipino. Noong ika-26 ng Desyembre 1898, itinaas sa unang pagkakataon ang batawat ng Pilipinas sa harap ng kasarian ng Surigao. Nanguna dito si Alejandro Hantoy Gonzales, Pangulo ng Panlalawigang Junta ng Surigao, at iba pang mga pinuno ng rehiyong ito ng Mindanao. Nasundan ito ng pagtataas ng watawat sa Butuan at Cagayan de Misamis, Enero ng 1899.
Ika-18 ng Mayo 1898, Zamboanga City. Naging sentro ng Hukbo Espanyol ang daungan ng Zamboanga mula noong ikalawang bahagi ng ika-18 taon na naging hunyat ang mayaman nitong kultura. Kasabay nito, maraming makabayang Pilipino ang palihim na nagtaguyod ng kasarilan sa gitna ng panahon ng Espanyol. Nang muling sumiklab ang himagsikan noong 1898, itinalaga ng mga makabayang revolusyonaryo si Vicente Alvarez upang pamunuan ang pagpapalaya sa Zamboanga at pagkupkob sa Fuerza Pilar. Matapos ang 2 buwan ng pagkupkob, sumuko ang Espanyol na gobernador general na si Diego de los Rios kay Alvarez na tuluyan nagpalaya sa Mindanao. Binuo ng mga Zamboangueño ang Republika ng Zamboanga upang pamunuan ang bahagi nila ng Mindanao. Watawat ang Espanya sa mulo. Ika-22 ng Mayo 1899, Hulo Sulu. Nilabanan ng mga tausug ng Sulu ang mga Espanyol bilang pagkontra sa kanilang pananakaw at pagpapalaganap ng mga paniniwalang taliwas sa Islam at kanilang mga tradisyon. Ika-22 ng Mayo 1899 nang tuluyang ibinaba ang watawat ng Espanya sa Hulo sa lisag na muling pagkamit ng soberanya ng Sultanato ng Sulu sa bayang ito. Siniguro naman ni Emilio Aguinaldo ang pagkakaibigan at pagpapahalaga ng Republika sa harapatan nila sa kanilang mga lupain, bagay na kinikilala ng pamahalaan hanggang ngayon. Unang araw ng Hulyo 1898 hanggang ikalawa ng Hunyo 1899, Aurora. Pinaligiran ng mga revolusyonaryong Pilipino ang mga sundalong Espanyol na nagtago sa simbahan ng Baler mula unang araw ng Hulyo 1898 hanggang sa tuluyang sumuko ang mga ito. Noong ikalawa ng Hunyo 1899 sa kabila ng kasunduan sa Paris na naganap noong ika-10 ng Desyembre 1898. Kinilala naman ni Pangulong Aguinaldo ang giting ng mga sundalong Espanyol at ang kanilang paninindigan sa kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagturing sa kanila bilang mga kaibigan matapos sa kanilang mayapang pagsuko. Ang pagkilalang ito ay patuloy na pinagmumula ng magandang pagkakaibigan ng bayang Pilipinas at Espanya hanggang sa kasalukuyan.
Republika ng Pilipinas, ika-15 ng Setyembre 1898 at ika-23 ng Enero 1899, Malolos, Bulacan. Matapos ang proklamasyon ng kalayaan sa Kawit, iminungkahi ng Ordinaryong Magulo kay Emilio Aguinaldo na magkaroon ng pamahalaang revolusyonario. Mahigit 100 delegado mula sa 43 probinsya ang bumuo sa Revolusyonaryong Kongreso sa Bulacan. Binuo nila ang saligang batas ng Republika ng 1899 na pinahayag noong 21 ng Enero 1899. Tuluyang pinasinayahan ang unang Republika ng Pilipinas noong 23 ng Enero 1899, ang pinakaunang demokratikong republika sa Asya. Matapos makamit ang kasarinlan ng Pilipinas, nagsimula na rin maitatag ang mga unang ahensya at departamento ng pamahalaan. Mga institusyon ngayon kinikilala na sa iba't ibang pangalan, kasabay ang paglawak ng kanilang responsibilidad at espesyalisasyon. Secretariship of the War and Navy. Ang ahensya nito sa konstitusyon ng Malolos. Subalit, hindi gaya ng iba pang departamento, muli lamang itong naitatag noong 1939 sa ilalim ng Department of National Defense sa panahon ng Commonwealth. Itinatag din ang Akademya Militar na mas kilala natin ngayon bilang Philippine Military Academy, ang nag-iisang paaralan para sa mga nais magsundalo at iba pang uniformadong sektor ng pamahalaan. Kabilang din ngayon sa pangkat na ito ang National Security Council. Secretariship of Public Instruction. Isa ang ahensyang ito sa mga kapulungang nabuo mula sa konstitusyon ng Biak na Bato. Sa ilalim ng Kongreso ng Malolos, itinatag ang Universidad Literaria y Científica de Filipinas sa Navotas noong ika-19 ng Oktubre 1898. Kalaunan, inilipat ito sa Malolos, malapit sa Paraswain Church. Ngayon, kinabibilangan na ito ng Department of Education, Department of Science and Technology, Commission on Higher Education, National Commission for Culture and the Arts, University of the Philippines System, at Philippine Space Agency. Secretariship of Public Works and Communication ang Araw ng Kalayaan at sa pamamagitan ng Organic Decree ni General Emilio Aguinaldo, nabuo ang Secretariship of Public Works and Communications dahil sa pangangailangan noong panahon ng revolusyon tulad ng pagtatayo ng mga kuta at trinsera upang magtagumpay sa pakikipaglaban.
Sa ngayon, 3 departamento ang umusbong mula rito. Ang Department of Public Works and Highways, Department of Information and Communications Technology, at ang Department of Transportation. Secretariat of Agriculture, Industries, and Commerce. Nabuo ang Secretariat of Agriculture, Industries, and Commerce mula sa ilalim ng Malolos Constitution. 11 araw mula na ideklara ang Araw ng Kalayaan. Ang pagkabuo nito ay upang matugunan ang lokal na industriya at mapalago ang kalakalang panlabas. Sa kasalukuyan, ito ay pinapangunahan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry, kasama ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Agrarian Reform, Department of Tourism, Department of Energy, Anti-Red Tape Authority, at Climate Change Commission. Secretary Pumuno ni Teodoro Sandico bilang bahagi ng Council of Government. Sa paglipas ng panahon, naidagdag na rin ang Police and Internal Order, Local Government, and Community Development. Ngayon, ito na ang Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Department of Health, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, Department of Human Settlements and Urban Development, Metro Manila Development Authority, National Commission on Muslim Filipinos, Office of the Solicitor General, Technical Education and Skills Development Authority. Secretariat of Finance. Nauna itong maitatag bilang Treasury Department sa ilalim ng konstitusyon ng Biak na Bato at kalaunan ay naging Secretariat of Finance sa konstitusyon ng Malolos. Sa ngayon, ang mga ahensyang ito ay ang Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority, Mindanao Development Authority, Governance Commission for GOCCS, Philippine Amusement and Gaming Corporation, or PAGCO, at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Secretariat of Foreign Relations. 11 araw matapos ideklara ang kalayaan ng Pilipinas, itinalaga si Apolinario Mabini bilang kauna-unahang kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas.
Isa sa mga unang departamentong nabuo sa ilalim ng unang Republika ng Pilipinas. Kinilala ang pangangailangan at kahalagahan ng kagawaran upang maipakilala ang Pilipinas sa ibang bansa bilang isang bagong gobyerno na may sariling soberanya at upang mapaigting ang ugnayang panlabas nito. Ito na ngayon ang Department of Foreign Affairs. Court of Justice. Sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos, nagtakda ng kataas-taasang hukuman na may kapangyarihang pamudikatura. Si Apolinario Mabini ang nagsilbing punong maestrado. Ngunit, hindi ito tunay sa katuparan dahil sa digmaang Pilipino-Amerikano. Ika-11 ng Hunyo 1901 nang maitatag ang kasulukuyang Korte Suprema sa pamumuno ni Cayetano Arellano. Sa kasalukuyan, ang Korte Suprema ay alinsunod sa 1987 Philippine Constitution. Assembly, nagpulong ang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan noong ika-15 ng Setyembre 1898. Formal itong tinawag na unicameral na kapulungan ng mga kinatawan ng bansa. Sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos, nagtalaga ng mga kinatawan mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may dalawang sangay ng lehislatura, ang Senado at ang Kongreso. Ang mga sangay na ito ay may kapangyarihan gumawa at mag-amyenda ng mga batas para sa kapakanan, kaligtasan at karapatan ng bawat Pilipino. Naitataan ang Office of the President noong 22 ng Marso taong 1898, kasabay ng paghalal kay General Emilio Aguinaldo, presidente ng Philippine Revolutionary Government bilang bunga ng Tejeros Convention. Bagaman ginamit ang salitang presidente, ang posisyon bilang presidente ay formal na pinagtibay sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos, kung saan si Emilio Aguinaldo ang hinirang na kauna-unahang presidente ng Republika ng Pilipinas. Tanggapan ng Pangulo, "Bailakan dyan!" Lulan ng Krahon upang kang binabagtas ang ilong Pasig. Madadaanan ng mga naglalakbay ang isang prominenteng bahay na nasa pampang at sasabihin, "May lakad dyan!" na isang tanyag na Malacanang na kinaroroonan ng Pangulo o ang Bahay Pangulo. Ang tanggapan ng Pangulo ay itinatampok ng isang tradisyonal na parang naglalakbay sa ilong Pasig. Mayroon itong dalawang makulay na layang sa kulay ng mga habi ng iba't ibang bahagi ng kapuluan. Sa bangka, suot ng mga katutubo ang kanilang tradisyonal na puto o pangulo, pangulo o anumang bagay para sa ulo na maaaring tumukoy sa Ilocano katuko. Ang Tagalog na salakot o ang pagogong tangkulo na kumakatawan lahat sa kapangyarihan at prestihiyo. Ipinagdiriwang ng sambayan ng Pilipino ang kanilang dakilang kasaysayan at kultura sa awit at sayaw sa kanilang pagdaan sa Malacanang. May lakad dyan! Habiling ang tawag sa inang bayan flute na binubuo ng mga salitang habi, habilin at linang.
Pagkatao ito sa disenyo ni Diego Imao nang manalo siya sa paligsahan para sa float ngayong araw ng kalayaan. Binubuo ito ng 4 na pangunahing anyo. Sa Inang Bayan at ang kanyang 3 anak na sina Luzon, Visayas at Mindanao. Dala ang mensaheng mga bansa, makakalayaan at ang higitan ng pakikibaka ng mga Pilipino upang ipaglaban ito. Nag-iiba rin ng kulay ang mga manaalong disenyo nito na kumakatawan sa ating mga bundok at kabukiran, ating bughaw na kalangitan, ating mga karagatan at iba pang mga katubigan, at ang alab ng revolusyon para sa ating kalayaan. Kuha sa malaking bangka na Karakoa, sumasakay sa mga alon ng kasaysayan sa Inang Bayan at hinaharap ang anumang pagsubok na darating sa ating bansa. Nilalarawan ng mga katutubong materyales na gamit ng Inang Bayan Float ang Luz Vivinda na mayroong samot-saring habing nagsasalaysay kung papaano nagkaisa ang ating pakikibaka tungo sa ating kalayaan. Kasama ang patuloy nating pag-ambag sa diwa ng ating bansa habang pinananatili ang ating pakikisa sa kalikasan at kapaligiran. Iminumungkahi ng Inang Bayan Float na ipakita ng ating bayan ang patuloy nitong pagsulong dala ng ating kasaysayan, ating taong bayan, ating kultura tungo sa hangaring pagkakaisa ngayong ginugunita natin ang araw ng kalayaan. Kasama sa float ay sina Ara Arida, Miss Inang Bayan Float na ipakita ng ating bayan ang patuloy nitong pagsulong dala ng ating kasaysayan, ating taong bayan, ating kultura tungo sa hangaring pagkakaisa ngayong ginugunita natin ang araw ng kalayaan. Kasama sa float ay sina Ara Arida, Miss Universe 2013 3rd runner-up para sa Luzon, Maria Gigante, Universal Woman 2024 para sa Visayas, at si Shaira Ventura, cover model ng Vogue Philippines ngayong April 2023 para sa Mindanao. Gawa ng mga nanalo sa Ternocon ang kanilang mga suot, mga disenyo ni na Amor Albano para sa Luzon, Brie Esplanada para sa Visayas, at Abdul Gafar para sa Mindanao.